ibibigay. Yung walang boyfriend, ibibigay sa inyo. Yung walang gano'n, ibibigyan kayo ni Yahweh. Alam niyo po, ang Panginoon, minsan kasi tayo naiingi pala. Alam niyo po ba yung ang Diyos, pag nagbigay ay hindi yung Panginoon, okay na to. Hindi. Tandaan niyo po, ibibigay ng Diyos. Yung pinaka-the best. Amen. Ito po pinaka-the best po ito. Ano po? Bakit? Yung pinaka-nakahamak sa mga Israelita, ibinigay ni Yahweh sa mga sa harapan ng Israelita. Ugot ang ulo, pati isang dapat, itinipon ni David. Maganda po, no? Wow! Nasa kung ilan na po tayo. Ganun po, tinignan ni David, ay kaya ko yan. Yung ating mga challenge sa buhay, yung ating mga hamon, mga pagsubok sa buhay, mga higanti sa atin, tingnan na natin, ay, kayang-kaya ito namin ni Yahweh. Kayang-kaya. Ano po? Mas malaki ang Diyos kaysa sa higanting ito. Magtatagumpayan at magtatagumpayan ko sa mga higante ng ating buhay. Panglima po. Panglima. Balikan na po natin para po hindi maalis sa ating kaisipan. Ang una po ay Espiritu ng Diyos. Pangalawa, mga nakalipas na nakaraan. Pangatlo, salita ng Diyos. Pang-apat, okay. At ang panglima, ito po yung dapat nating maging taglay sa ating buhay. Pusong puno ng pananampalataya. Woo! Si David, grabe, very positive yung kanyang kaisipan. That time na sumusugod, alam niya na hindi siya mabibigo. Alam niya na magtatagumpay siya. Alam niya na mapupugutan niya ng ulo si David. At si Goliath. Salamat, Pastor Val. Dahil saan? Punong-puno ng pananampalataya ang kanyang puso. Actually, nung time na humarap siya kay Saul, ano yung sabi ni Saul sa kanya? Malaki yun! Hindi natin kaya! Pero sabi ni David, verse 32 sa chapter 17, sinabi, pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po dapat tayo masiraan ng loob dahil sa Filistenia. Hindi po dapat tayo masiraan ng loob dahil sa Filistenion. Ako po ang lalaban sa kanya. Bata, supposed to be, dapat si King Saul siya ang lumaban doon kasi siya yung hari ng Israel. Supposed to be yung kanyang mga kuya, kanyang mga kapatid, kasi malalaki na yun, biyasa sa labanan. Dapat hindi na lumaban, pero ito, walang kamuwang-uwang. Siya ang lumaban. Ano ang taglay? Punong-puno ng pananampalataya. Ano po kasi gagawin sa atin ng mga hamon ito, ng mga higanting ito sa ating buhay? Bago humarap ka pa lang, ay, laki, yoko na. Hindi. Iyan po yung emotionally, pag nakita natin, ang laki naman ng bayarin. Grabe naman ang karamdaman. Pinabayaan ako. Inabuso ako. Pinanghina yung aking sarili. Yan ang sabi mo. Kailangan punong-puno pa rin tayo ng pananampalataya sa pagharap sa mga higante ng ating buhay. Kung si David ay dumampot ng 5 bato, at nakita natin ang mga significance ng 5 bato ito na kanyang dinampot, at ito ay naging susi, no, ng kanyang katagumpayan. Ang Espiritu ng Diyos
No, ang mga bagay na nakaraan sa kanyang karanasan, ang kanyang ang salita ng Diyos na kanyang pinangahawakan, yung tingin niya na malaki, na kaya niya pabagsakin, at yung kanyang pananampalataya. Kamusta tayo ngayon? Hanggang ngayon pa rin ba tayo meron pa rin tayong kabiguan? Hanggang ngayon pa rin ba ay failure pa rin tayo? Alunan pa rin tayo yung ating pagkakakilala sa ating mga sarili? How about you? Ano na kayo ngayon? Meron po ba tayong puso na punong-puno ng pananampalataya ngayon? Gusto ko pong ipakita ang isang video clip. Siya po ay last na player na ititira para lumabang sila. Pero dahil sa takot, hindi niya halos maitira. Maraming nag-motivate sa kanya. Ano po? Pakita ko na sila sa mga. At dito po, pagkatapos po ng hilingin ko po na tumayo po tayong lahat. Pagkatapos po ng ating napapanood. Huwag po tayong maging katulad ng isang disipulo ng Diyos. No? Na minsan, kasama nila si Jesus, nawawalan pa rin ang pananampalataya. Na minsan, kasama nila si Jesus, parang hindi pa rin sila nananagumpay. Nasa loob ng 3 taon, nakasama nila si Jesus, para pa rin sila mga bata. Ito ang panahon para po tayo managumpay sa buhay. Because this is the time, sabi nga, this is the time of God's fulfillment sa ating buhay. Ang gusto ng Diyos ay pagpalain tayo. Okay, sige po. Ayaw po kayo magsitanong. Gusto ko po siyasatin natin yung ating mga sarili. Tingnan natin yung ating mga sarili. Kausapin ang Diyos. Panginoon, katulad po ba ako ni Haring David sa panahon namin ito? Kausapin po natin yung ating mga sarili. Panginoon, natatakot po ako ngayon sa higante na nasa harap ng aking buhay. Panginoon, meron po ba akong pagkukulang? Panginoon, yung mga bato na sumisimbolo